Let's open the Bible, Exodus chapter 26. Tignan po natin sa ating Biblia, Exodus po, chapter 26. Today is the last session about the tabernacle. Kaya ngayon po yung huling parte para po sa pag-aaral natin sa tabernakulo. Exodus chapter 26, verses 31 to 33. Sa Exodus po, chapter 26, from verse 30, 31 to 33. from verse 31 hanggang 33. With Brother RV, let's read alternatively. So babasahin ko po. Gagawa ka ng isang tabing na asul at kulay ube at pula at hinabing pinong lino na may mga kerubin na mahusay na ginawa. And verse 33, let's read all together. 3, 2, 1. Isasabit mo ang tabing sa ilalim ng mga kawit at iyong ipapasok doon sa loob ng tabing ang kaba ng tipan at paghihiwalayin ng mga tabing para sa inyo ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. So, it's talking about the veil. Kaya nga ito po ay tumutukoy sa tabing. In the tabernacle, there is one gate. Kaya nga sa tabernakulo po, meron po ditong isang pintuan. It means we can get salvation only by Jesus Christ. Ibig sabihin po nito, isa lang yung paraan para maligtas po tayo sa pamagitan ni Jesucristo. And the first instrument is the altar of burnt offering. At yung unang instrumento po dito, ito po yung tambana ng handang sinusunog. So Israel people kill the lamb and the animals and pour the blood here. At dito po nila pinapatay yung mga tupa at ibinubuhos po yung dugo. And they burn the meat here. At dito po nila sinusunog yung laman. So it indicates the sacrifice of Jesus. At ito po ay tumutukoy sa sakripisyo po ni Jesucristo. And after that, there is a laver. At dito naman po, meron po dito yung planggana. The priest wash their hands and foot here. Dito po inuhugasan ng mga pari yung kanilang kamay at paa. So after we get salvation by the blood of Jesus Christ, we have to live holy. Kaya nga pagkatapos po nating maligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, dapat po tayong mamuhay na banal. And then here is the holy place. At nandito po yung dakong banal. There is two chambers. Meron po ditong dalawang Holy haligi. place and most holy place. Dakong banal at dakong kabanal-banalan. And between holy place and most holy place, there is a veil. At sa pagitan po ng dalawang ito, meron po dito yung tabing. It is very strong. At ito po talagang napakalakas. So we cannot tear it. At hindi po natin ito kayang punitin. And in the veil, there is the pattern of the angels. At dito po sa tabing, meron po dito nakaguhit ng kerubin. So it means if you come in the most holy place with a sin, you will be judged and killed. Kaya nga kung nanaisin mo pumasok po dito, ikaw po hahatulan at papatayin. But in the most holy place, there is the Ark of the Covenant. Kaya nga dun po sa loob ng dakong kabanal-banalan, meron po dito yung kabang ng tipan. In the Ark of Covenant, there are three things inside. At sa loob po nito, meron po tatlong bagay. The rod of Aaron, Ito po yung pitpit ni Aaron. which have sprout, Ito po yung nagbunga. and there is the golden jar, which had the manna. At nandito po yung gintong banga na ang laman po nito ay yung mga mana. And there are two tablets of the Ten Commandments. At nandito po yung tableta ng 10 kautusan. So today, we're gonna study about these things. Kaya nga ngayong araw po, pag-aaralan po natin yung mga bagay na ito. So in Exodus chapter 26, God talk about the veil Kaya nga, between the holy and the most holy place. kaya nga sa Exodus chapter 26 po, tinukoy po ng Diyos dito yung patungkol sa dakong banal at dakong The kabanal-banal. verse 33, the last part, the veil shall be divider for you between the holy place and the most holy place.
At paghihiwalayin ng mga tabing para sa inyo ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. So it means, as a sinner, you cannot come to God. Ibig sabihin po nito, bilang isang makasalanan, hindi ka po makakalapit sa Diyos. There is a veil, barrier, divider. Meron pong tabing o humahati. When Adam commit the sin, all people are born as a sinner. Nung si Adan po ay nagkasala, lahat ng ipinanganak na tao ay naging makasalanan. So since we were born, we already start to commit a sin. Kaya nga noon pa man na tayo pinanganak, nagsimula na po tayong magkasala. Because of our sin, we are separated from God. Dahil po sa ating kasalanan, tayo po umiwalay sa Diyos. That's why if we don't solve the problem of sin, we cannot go to God and heaven. Kaya nga kung hindi natin ma-resolve yung ating kasalanan, hindi tayo makapunta sa Diyos at sa langit. There is a divider. There is a veil. Meron pong hati o meron pong tabing. But when Jesus died on the cross, this veil was torn from top to bottom. Ngunit nung si Jesucristo po ay namatay, yung tabing po na ito ay napunit simula sa taas hanggang baba. Please bookmark here and let's look at the Matthew chapter 27. Kaya pakiusap, lagyan po natin ito ng tanda at tignan po natin sa Matthew chapter 7. 27. Matthew chapter 27, sorry po. Matthew chapter 27, verse 50. Matthew chapter 27, verse 50. Would you read? At muling sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. And verse 51, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. So when Jesus died on the cross, the veil was torn from top to bottom. Kaya nga nung si Jesucristo ay namatay po dun sa krus, yung tabing po ay napunit mula sa taas hanggang sa ibaba. When the veil was torn, anyone can enter the most holy place. Nung panahon na yung tabing ay napunit po, kahit sino pwede na pong pumasok sa dakong banal. There is no divider, no barrier between God and us. Wala na pong hati o wala na pong tabing sa pagitan natin at ng Diyos. Because Jesus died for all our sins. Dahil si Jesucristo po yung namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Bible clearly says that this veil is the shadow of Jesus' body. Malinaw po na sinabi ng Biblia na yung tabing, ito po'y anino ng katawan ni Jesucristo. Let's look at the Hebrew chapter 10. Tignan po natin sa Hebreo chapter 10. Hebrew chapter 10 verse 20. Hebreo chapter 10 verse 20. Verse 19 first. Verse 19. Would you read? Kaya nga mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamagitan ng dugo ni Jesus. If the sinner enter the most holy place, they must be killed. Kaya nga kung ang isang makasalanan ay pumasok po sa dakong kabanal-banalan, dapat po siyang patayin. That's why nobody wants to enter the most holy place. Kaya nga wala pong sino man yung nagnanais na pumunta po doon. But because of the blood of Jesus Christ, the Bible says, we boldly can enter the most holy place. Ngunit dahil po sa banal na dugo ng Panginoon Kristo, tayo po ay matapang na makakapasok po sa dakong kabanal-banalan. We can boldly go to heaven. Tayo po ay may lakas ng loob na makakapasok na po sa langit. Why? Bakit po? Because Jesus tore the veil between the sinner and God. Dahil si Jesucristo po yung siyang pumunit nung tabing sa pagitan po ng ating mga tao at ng Diyos. The verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. So what is the veil? Kaya nga ano po yung tabing? His flesh. Yung kanya pong katawan. So here, when Jesus came, in Jesus, there is God. Nung dumating po si Jesucristo, sa loob po ni Jesucristo, nandito po yung Diyos. And out of His body, there are sinners. At sa labas po ng kanyang katawan, meron po mga makasalanan. So what is it what was between His God and sinner?
Kaya nga ano po nasa pagitan ng Diyos at ng makasalanan? The flesh of the body of Jesus Christ. Ito po yung katawan ni Jesucristo. That's why his body was torn, and by sacrificing his body, Jesus break the barrier between God and sinner. Kaya nga yung katawan po niya ay napunit, ito po yung naging dahilan kung para saan yung pagitan ng tao at ng Diyos ay matanggal. So by offering his body, he paid the penalty of all our sins. Kaya nga sa pamagitan ng paghandog ng kanya pong katawan, siya po ay nagbayad ng ating mga kasalanan. That's why he made the way for all sinners to go to heaven boldly. Kaya nga siya po yung gumawa ng paraan o ng daan para yung mga makasalanan ay makapasok po sa langit. And for example, there is one friend, the picture. Halimbawa po, There is one village, and these students wants the merienda. kaya nga meron po ditong isang village at ito pong estudyante po na to, gusto po niya ng merienda. So he borrowed the money from his friend. Kaya nga nanghiram po siya ng pera dun po sa kaibigan niya. Let's just say his name is John and Mike. Sabihin natin yung pangalan po nito ay John at Mike. Then he cannot pay back utang. Kaya nga hindi niya po mabayaran si Mike. Then here is a school. At nandito po yung eskwelahan. So whenever he goes to school, this is a shortcut. Then whenever he passed this shortcut, Mike always say, "My utang." Kaya nga ito po yung shortcut, yung pinakamabisang daan papunta ng eskwelahan. Pero dinadaanan niya po palagi si Mike, kaya sinasabi ni Mike, yung utang mo. Oh, you have to pay. Kailangan mo magbayad. So he's really shy. So he didn't use the shortcut. He turned around and go to school. Kaya nga dahil siya po ay nahihiya, hindi na po siya doon dumadaan, humanap po siya ng mas malayong daan. But one day, his father knows it. Ngunit dumating po yung araw na yung yung kanyang tatay, nalaman po ito. And he says, "Don't worry, I pay for you." Sinabi po ng kanyang tatay, huwag ka nang mag-alala, ako na yung magbabayad sa'yo. Father paid all utang. Kaya nga yung tatay po yung nagbayad ng kanyang utang. Then he still goes to this way or shortcut? Kaya nga, saan po siya dadaan? Dito po sa malayo o sa shortcut? Shortcut na. So he boldly work in this way. Kaya nga, matapang po siya na dadaan dito sa daanan na to. And he cannot say, "You have to pay back utang," Kaya nga, hindi na po niya masasabi sa kanya na kailangan mong bayaran yung utang. because he's already paid. Dahil ito po ay bayad na. Like this, Jesus already paid the penalty of all our sins by his sacrifice. Kaya nga, sa pamagitan din po nito, binayaran po ng Panginoon Kristo yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo. So when we really believe this gospel, we don't go to heaven with shyness. We boldly go to heaven. Kaya nga, kung tayo po ay sasampalataya na sa pamagitan na to, na makakapunta po tayo sa langit. And Bible says, from top to bottom, the veil was torn. Kaya nga malinaw po na sinabi ng Biblia na sa simula sa taas ng tabing at hanggang sa baba, ito po yung napunit. It means from God, God tore the veil first. Kaya nga, ibig sabihin po nito, mula po sa Diyos, yung Diyos po yung nagpunit ng tabing. It was not torn by our effort and work. Hindi po ito napunit sa pamagitan po ng ating mga kakayahan. We cannot go to heaven by our effort and work. Hindi po tayo makakapasok sa langit sa pamagitan po ng ating mga gawa. We can go to heaven because God already forgave all our sins. Makakapunta po tayo sa langit sapagkat yung Diyos po yung nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Let's look at the 1 John. Tignan po natin sa unang 1, 1 John chapter 4, unang 1, chapter 4, verse 10. sa verse 10 po. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. So who loved first? Kaya- God or we? God loves us or we loves God? Kaya nga, sino pa yung unang umibig? Yung Diyos na inibig natin o inibig natin yung Diyos? Yes, God loves us first.
Opo, yung Diyos po yung unang umibig sa atin. Then the verse 19, let's read it together. 3, 2, 1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yes. He first loved us. Opo, siya po yung unang umibig sa atin. Before the baby was born, the father and mother already loved the baby. Bago pa man po maisilang yung bagong silang na sanggol, yung pamilya niya o yung ama at ina niya, mahal na po siya. That's why they prepared everything for baby. Kaya nga inihanda na po nila lahat ng mga bagay. God loves us first. Kaya nga yung Diyos, minahal niya na po tayo. That's why God already prepared the salvation for everyone. Kaya nga inihanda na po ng Diyos yung kaligtasan sa lahat po ng tao. And when we really understand this love, we really want to pay back. At kung lubos natin mauunawaan yung pag-ibig na to, nais po natin suklian yung binigay ng Diyos. So when Jesus died, the veil was torn from top to bottom. Nung si Yesu Cristo po ay namatay, yung tabing ay napunit mula sa taas hanggang baba. He opened the way for all sinners to go to heaven boldly. Siya po ay nagbigay ng daan para lahat ng mga taong makasalanan ay matapang na makapasok sa langit. And let's go back to Exodus chapter 25. Balikan po natin sa Exodo chapter 25. Here is the Ark of the Covenant. Nandito po yung kaban ng tipan. In the most holy place, here is the Ark of the Covenant, chapter 25, verse 10 to 13. Sa Exodo po chapter 25 mula verse 10 hanggang 13. The only verse 10, would you read? Verse 10 po. Sila'y gagawa ng isang kabang yari sa kahoy ng akasya na may 2 siko at kalahati ang haba. Isang sikot kalahati ang luwang, isang sikot kalahati ang taas. So, ark means the box. Kaya nga yung kaban po dito, ibig sabihin po nito, ito po yung kahon. And inside, there is a safety. At sa loob po nito, meron po mga kagamitan. In the Bible, there are 3 kinds of ark. Sa Biblia po, meron po dito yung 3 klase ng kaban. First one is Noah's ark. Yung una po dito, yung Arko ni Noe. All people commit the sin. That's why God decided to judge all the world. Kaya nga lahat po ng tao ay nagkasala, kaya nga nagpasya yung Diyos na hatulan yung sangkatauhan. And how could they be saved? At paano po ba sila maliligtas nung panahon na yon? They don't need to do anything. They just entered the ark. Wala po silang kailangan anumang gawin, dapat lamang po silang pumasok dun sa daong. And inside, outside, there is the pitch. That's why it's very safe. Kaya nga sa loob at sa labas po nito, meron pong mga haligi. And Noah's ark, there is only one gate. At sa pagitan po nung daong na yon, meron lamang pong isang pintuan. That's the shadow of Jesus Christ. Ito po yung anino ni Yesu Cristo. Only by Jesus Christ, we can get salvation. Tanging sa pamagitan lamang po ni Yesu Cristo, tayo po ay maliligtas. Only by the blood of Jesus Christ, we are safe. Tanging sa pamagitan lamang po ng dugo ni Yesu Cristo, tayo po ay maliligtas. And there is another ark, ark for Moses. At meron pa pong isang kaban dito. Ito po yung kaban nung kay Moises. In order to save Moses, the mother put Moses on the ark, the basket, and send him in the river. Para po mailigtas si Moises nung panahon po na yun, ginawa po ng kanyang ina na ilagay siya sa basket at pinahagos po ito. In the basket, the Moses was saved. Sa pamagitan po ng basket na yun, maayos at ligtas po si Moises. And inside, outside, there is a pitch. At sa labas at loob din po nito, meron din pong haligi. And here is the Ark of Covenant. At dito po, yung kaban ng tipan. Through the Ark of Covenant, Israel people were forgiven. Sa pamagitan po ng kaban ng tipan, dito po napapatawad yung mga Israelita. Because in the Ark of Covenant, when the blood was sprinkled, the sins were forgiven. Dahil sa pamagitan po ng kaban ng tipan, kung yung dugo po ay maibubuhos o maiwiwisik, yung kasalanan po nila ay mapapatawad. Then let's look at the Hebrew chapter 9. Tignan po natin sa Hebreo chapter 9. Verse 4 says, what were inside the Ark of the Covenants. Sinabi po dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan. Hebrew chapter 9, verse 4. Sa verse 4 po. Hebreo chapter 9, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaba ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na mulaklak at ang tapyas na bato ng tipan. First, there are tablets of the covenant. Una po, nandito po yung tapyas, Two tablets of covenant. yung dalawang tapyas po ng kaba ng tipan. The Ten Commandments were written in two tablets. Yung kaba ng tipan yung 10 kautusan po ay nakisulat sa dalawang tapyas ng bato. So it indicates the God's law. At ibig sabihin po nito, ito po yung hustisya ng Diyos. If people don't keep the old law, they should be judged. Kung hindi po susundin ng mga tao yung kautusan, sila po ihahatulan ng Diyos. But instead of the law, God put the gospel in our spirit. Sa halip na yung kautusan, yung Diyos po yung naglagay sa atin ng ebanghelyo. And another one is the golden jar having the manna. At nandito rin po yung kinalalagyan o na banga ng mana. Jesus Christ came to this world as a living bread. Kaya nga dumating po si Jesucristo dito sa sanlibutan bilang buhay na tinapay. That's why through Jesus Christ, everyone can get the eternal life. Kaya nga sa pamamagitan po ni Jesucristo, lahat ng tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And another one is the Aaron's rod, which sprout. At nandito po yung tungkod ni Aaron na namumulaklak. That indicates the resurrection of Jesus. Ito po ay tumutukoy sa pagkabuhay muli ni Jesucristo. So anyway, these three things all indicates Jesus Christ and our Christian life. Kaya nga yung tatlong bagay po na ito ay tumutukoy sa buhay ni Jesucristo at sa ating pong buhay Kristiyano. Let's look at the Exodus chapter 32. Tignan po natin sa Exodo chapter 32. Exodus chapter 32, verse 19. Exodo po chapter 32 verse 19. After Exodus, in the wilderness, God called Moses to the mountain, Pagkatapos po ng Exodo, doon po sa ilang, tinawag po ng Diyos si Moises. and God prepared the two tablets. At inihanda po ng Diyos yung dalawang tapyas na bato. And God described the Ten Commandments in the two tablets. At isinulat o inuukit po ng Diyos yung 10 kautusan sa pamagitan po ng mga bagay na to. Then Moses was so excited. Kaya nga si Moises nung panahon po na yun, talagang excited po siya. These are the commandments of God. We have to keep them. Ito yung kautusan ng Diyos, dapat natin itong itabi. But when he went down from the mountain, he heard some music or the people's voice. Ngunit nung siya po ipababa na mula sa bundok, may narinig po siyang mga tugtog. While Moses stayed in the mountain, Israelite make the golden cow and worship idols. Habang si Moises po ay nanatili sa tuktok ng bundok, yung mga Israelita, nagtayo po sila ng gintong guya. That's why he really got mad and threw the two tablets. Kaya nga siya po ay lubos na nagalit at ibinato po itong dalawang tapyas ng bato. This is verse 19. Would you read? Nang makalapit siya sa kampo at kanyang makita ang guya at ang pagsasayawan, ang galit ni Moises ay nag-alab at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. So this is the first day they received the Ten Commandments. Kaya nga ito po yung unang araw na matanggap po nila yung 10 But in utusan. the first day, he broke the two tablets. Ngunit sa unang araw din po na yun, doon din po niya sinira yung kautusan to. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? It means people, we cannot keep the Ten Commandments. Ibig sabihin po na to, yung mga tao, hindi natin kayang sundin yung kautusan na to. Some people keep insisting we have to keep the Ten Commandments to go to heaven. Maraming tao yung nagsasabi na dapat natin sundin yung 10 utos para makapasok sa langit. Maybe from the first day he tried, he will realize that he cannot keep he already break all the commandments. Maaari sa unang araw pa lang, kahit subukan niya, hindi niya na rin ito masusunod. The Bible says we must not worship idol. Malinaw po na sinabi ng Biblia na dapat hindi natin sambahin yung mga Diyos-Diyosan. It means if we consider anything more important than God, that is idol.
Kaya nga ibig sabihin po nito, kung meron tayong higit na mas mahal sa Diyos, ito po yung nagiging Diyos-Diyosan. So some people's idol is money. Kaya nga maraming tao na yung Diyos-Diyosan nila, ito po yung pera. They always follow the money instead of God. Lagi nilang sinusundan yung pera sa halip na yung Diyos. Some people's idol is a family. Ang yung iba naman yung nagiging Diyos-Diyosan nila, yung kanilang pamilya. Well, some people's idol is a sin and the worldly pleasure. At yung iba naman ng Diyos-Diyosan, ito po yung mga kasalanan at yung makamundong kasalanan. We always tell a lie. Lagi po tayo nagsisinungaling. And the Bible says, you shall not commit adultery. At sinasabi ng Biblia na huwag kang makikiapid. But Jesus said, but Bible says, God look at our heart. That's why, even though we don't commit adultery with our body, if we look at the woman or man with the lust for eyes, it's already sexual sin. Kaya nga malinaw po na sinabi ng Biblia na kung tumingin lamang tayo na may pagnanasa sa isang tao, tayo po yung nagkasalanan ng pakikiapid sa harapan ng Diyos. So whenever we check the Ten Commandments, from the first day, we will realize that we already broke all the laws. Kaya nga kahit tignan po natin isa-isa yung sa 10 utos, maunawaan natin na hindi po natin ito nasusunod. From the first day, the 2 tablets were broken. Sa unang araw pa lang po nang ginawa yung 10 utos, ito po yung nasinira na agad. That's why God commanded Moses to prepare the 2 tablets. Kaya nga yun po yung sinabi ng Diyos kay Moises na ihanda yung 2 tapyas ng bato. Let's look at the Exodus chapter 34 verse 1. Tignan po natin sa Exodo chapter 34 verse 1. Would you read? Sinabi ng Panginoon kay Moises, tumabas ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una at aking isusulat sa mga tapyas sa mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag. Yes. This is important. Cut 2 tablets of stone. Ito po'y mahalaga, tumabas ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Cut. It indicates the repentance. Tumabas ka ng 2, ibig sabihin po nito yung pagsisisi. When we realize that we cannot keep the old law, we really desire to get salvation by the grace of God, not by our work and effort. Kaya nga kung maunawaan natin na hindi natin kayang sundin yung kautusan, tayo po yung magkakaroon ng pagnanais na magsisi at hanapin sa Diyos yung kaligtasan. So cutting our heart, it indicates the repentance. Kaya nga yung paghati o tapyas sa ating puso, ito po yung ibig sabihin ay pagsisisi. While Moses cut the stones and prepared the tablets, he really realized that he cannot keep these 10 commandments. Kaya nga habang tinapyas ni Moises yung 2 bato, doon po niya naunawaan na hindi niya kayang sundin ito, kaya nga nagkaroon po siya ng tunay na So pagsisisi. how can people get salvation? Kaya nga, paano po ba maliligtas ang mga tao? First, they try to keep the old law to go to heaven. Una, ginagawa nilang sundin yung kautusan para makapasok sa langit. But when they realize that they cannot keep them and they are terrible sinner and there is no other way, they really desire to get salvation. Ngunit nung maunawaan nila na hindi nila kayang sundin ito, nagkaroon sila ng pagnanais na maligtas para makapasok sa langit. So when Moses cut the tablets and prepared the heart, God scribed the 10 commandments again. Kaya nga nung sinimulan ni Moises na hatiin yung tapyas ng bato, muli pong isinulat ng Diyos yung kautusan. That's the shadow of gospel. At ito po'y anino ng Ebanghelyo. When our heart truly repent and ready, God put the gospel in our spirit. Kung yung ating puso po ay talagang handa na at nagsisi, yung Diyos po yung magbibigay sa atin ng Ebanghelyo. Actually, the key of 10 commandments is love. Kaya nga yung susi po sa kautusan, ito po ay pag-ibig. Let's look at the Romans chapter 13. Tignan po natin sa Roma, mga taga-Roma, chapter 13. Romans chapter 13, verse 8. Mga taga-Roma, chapter 13, verse 8. Would you read? Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad ng kautusan. Yes. So, verse 9 talk about the 10 commandments. Would you read? Kaya nga yung verse 9 po, ang mga utos na
huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. And verse 10, let's read it together. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. The last part, the love is the fulfillment of the law. Yung huling parte po, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. God gave the 10 commandments. Kaya nga ibinigay po ng Diyos yung 10 utos. From 1 to 4 is the commandments to God. Kaya nga yung unang utos hanggang sa ika-4, ito po yung utos para sa Diyos. And from 5th to 10th is commandments to man. At yung mula po sa ika-5 hanggang ika-10 utos, ito po yung utos para sa tao. But actually, if we love God, naturally, we can keep these all the law. Pero sa katunayan, kung mahal po natin yung Diyos, yung 10 utos po na to, masusunod natin. Nobody need to force us to keep the 4 laws if we really love God. Wala pong ibang tao pa yung makakapag-utos sa atin na gawin ito kung mahal po natin yung Diyos. And these 6 commandments, if we love one another, naturally, we can keep all the law. Kaya nga ito pong 6 na natirang utos, kung mahal po natin yung kapwa natin, masusunod po natin yung mga kautosan So na if to. we love God, we don't want to worship any other things. Kung mahal po natin yung Diyos, wala po tayong ibang sasambahin. If we love the one another, we don't want to tell a lie, we don't want to do something bad to others. Kung mahal po natin yung isa't isa, hindi tayo magsisinungaling sa isa't isa at hindi po natin nanaisin na masaktan sila. So fulfillment of the 10 commandments, all the law is love. Kaya nga para maisakatuparan yung 10 kautusan, ito po yung susi, yung pag-ibig. 19 po. So before we got salvation, we didn't have love to keep all the law. Kaya nga bago po tayo maligtas, wala po tayo nung ganitong pag-ibig para masunod yung kautusan. But when we truly repent, God put the love, God allow us to believe that love of God in our spirit. Ngunit kung tayo nagkaroon ng tunay na pagsisisi, yung Diyos po yung naglagay sa atin para maunawaan natin yung pag-ibig na That's ito. why naturally we love God and the people. Kaya nga natural po sa atin na iniibig natin yung Diyos at yung mga tao. Naturally, we can keep the 10 commandments, other laws. Natural po sa atin na masunod yung 10 utos na ito. Let's look at the Galatians chapter 5. Tignan po natin sa Galatia, chapter 5. Galatians chapter 5, verse 14. Sa Galatia po, chapter 5, verse 14. Would you read? Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yes. If we summarize all the laws in the Old Testament, it means love one another. Kung ating pong ibubuod yung 10 utos, ang kalalabasan po nito, mahalin at ibigin mo yung kapwa. So the 2 tablets of the 10 commandments in the Ark of the Covenant indicates the God's judgment and also gospel. Kaya nga yung 2 tapyos ng bato na nakasulat yung 10 utos, ito po'y kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos at paghatol. And there was another one, golden pot that had the manna. At nandito po yung banga na meron pong kinalalagyan ng mana. In the wilderness, without manna, Israel people died. Kaya nga sa ilang po nun, kung walang mga mana, yung mga Israelita, namamatay po sila. They survived because of manna. Sila po yung nabubuhay sa pamagitan po ng mana. And Jesus clearly says in John chapter 6, He is the living bread. Kaya nga malinaw na sinabi po ni Jesucristo sa 1 chapter 6 na siya po yung buhay na mana o So tinapay. Jesus said, I'm the living bread which came down from heaven. And if anyone, let's find the verse. John chapter 6, verse 51. Tignan po natin sa 1 chapter 6 verse John chapter 6, verse 51. John chapter 6 po verse 51. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang tinapay na buhay na bumabagaling sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So when we compare the manna with Jesus, they are really similar. Kung atin pong ipagkukumpara yung mana at yung katawan ni Jesucristo, sila po ay pareho.
The manna came from heaven. Yung mana po nagmula po ito sa langit. Jesus came from heaven. Si Jesucristo rin po ay nagmula sa langit. And manna was small. At yung mana po ito ay tinapay. Jesus was humble. At yung si Jesucristo rin po ay makapagkumbaba. Manna is white. At yung mana po ay puti. Jesus is holy. At si Jesucristo rin po ay banal. And manna looks like a pearl. At yung mana po ay maliit. Pearl is made of the sacrifice and suffering. Yung mana po nagmula po ito sa sakripisyo at paghihirap. So it indicates the suffering and the sacrifice of Jesus. Ito po ay kumakatawan din sa sakripisyo at paghihirap ni Jesucristo. And the manna came in the wilderness. At yung mana po nagmula po ito sa ilang. Jesus came to this world. At si Jesucristo ay dumating po dito sa mundo. And manna was dropped, rained around the camp. At yung mana po, ito po ay nalaglag sa paligid po ng kampo. It means Jesus is near to save us. Ibig sabihin po si Jesucristo, malapit lamang po sa atin para tayo iligtas. So like a manna, Jesus came to this world as a living bread. Kaya nga kagaya po ng mana, si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan bilang isang tinapay. And Jesus, in the Last Supper, Jesus said, when he shared the bread, he said, "This is my flesh." Kaya nga si Jesucristo nung sa huling hapunan, sinabi niya po, ito yung aking tinapay. So according to this verse, some denomination, some religions share the bread. The Roman Catholic share the bread in the mass. Kaya nga may ibang religion o yung Romano Katoliko po, ginagawa po nila yung pagbabahagi ng tinapay. And according to their doctrine, they really believe that bread transferred to the flesh of Jesus. Kaya nga naniniwala po sila bilang kanilang doktrina na yung tinapay na ito po yung kumatawan kay Jesucristo. It doesn't mean that. Hindi po nito ibig sabihin yung ganito. Eating the flesh means you have to believe why Jesus' flesh was torn and bleeding. Yung pagkain po natin sa katawan, ito po yung paniniwala o pagsasampalataya natin kay Jesucristo. Drinking the wine indicates the blood of Jesus Christ. Yung alak po, yung pag-inom po sa alak, ito po ay kumakatawan sa dugo po ni It Jesucristo. doesn't mean that literally we need to drink the wine. It means we have to believe why Jesus' blood was shed. He shed his blood. We have to believe it. Hindi po ibig sabihin nito na dapat na tayong uminom ng alak, kundi dapat po natin sampalatayaan na sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, yung ginawa ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, golden pot having the manna indicates Jesus Christ. Kaya nga yung ginto o yung banga na merong mana, ito po ay tumutukoy kay Jesucristo. And there is another one, Aaron's rod that budded. At nandito naman po yung pamatpat ni Aaron na namumulaklak. Let's look at the Numbers chapter 17. Tignan po natin sa Bilang, chapter 17. Numbers chapter 17, verse 8. Sa mga bilang po, chapter 17, verse 8. The background is, some people were against God. Kaya nga yung background po neto, may mga tao pong tutol sa Diyos. They complained, why Aaron is the only priest? Sila po'y nagko-complain na bakit si Aaron ay naging pari. So, actually, God chose Aaron as a priest. Sa katunayan, yung Diyos po yung mismong pumili kay Aaron bilang maging pari. So they complain about Aaron, it means they complain about God. Kaya nga sila po'y nagreklamo dahil kay Aaron, kaya nga nagreklamo din po sila sa Diyos. So to prove that the authority of Aaron, the Moses collect the rod from each tribe. Kaya nga para po mapatunayan yung pamumuno ni Aaron, si Moises po ay kinolekta yung mga tungkod. And they put them before God. The next day, only Aaron's rod is sprout. Kaya nga nung pinagsama-sama po nila yung mga tungkod na to, yung tanging tungkod o pamitbit lamang ni Aaron, yun ang mulaklak. The verse 8, would you read? Kinabukasan, nang si Moises ay pumasok sa tolda ng patutuo, ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. The yield ripe almond. Almendras. In Tagalog also almond. No? Almendras.
Almendras. Almond? Almendras? Almendras is almond? Apo. Huh? In English, almond. You know, we eat the almond, yes. right? So whenever you eat the almond, you have to remember Aaron's. Kaya nga kung kumakain po tayo ng bunga na to, lagi po natin dapat maalala yung patungkol po kay Aaron. Actually, rod is the dead stick, right? Sa katunayan yung tungkod o pamitpit po na ito po'y patay na. But from the death, there is a sprout. Pero dahil po mula po sa patay na tungkod, meron pong pagbunga. And even it bears fruits, almond. At doon po nagbunga pa ito ng almendras. It indicates the resurrection of Jesus. Ito po'y tumutukoy sa pagkabuhay po muli ni Jesucristo. Jesus died, Si Jesucristo po ay namatay, but He rose up from the death. ngunit siya po'y nabuhay mula po sa kamatayan. And also, He bare the so many fruits. At siya rin po'y nagbunga na napakaraming bunga. Through His death, so many people got salvation. Sa pamagitan po ng kanyang kamatayan, marami pong tao yung naligtas. That is also the shadow of our resurrection. Yun din po yung anino ng ating pagkabuhay. In John chapter 11, Jesus said, I'm the resurrection and the life. Sa Juan chapter 11 po, dito rin po sinabi ni Jesucristo na ako yung buhay at ako rin yung pagkabuhay. And verse 25, he who believes in me, though he may die, he shall live. At sa verse 25 na sinabi din na ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. So saved people will raise from the death, Kaya nga yung mga ligtas na tao, sila po yung mabubuhay mula sa kamatayan. like Jesus. Gaya po ni Jesucristo. If we meet Jesus, when Jesus comes in the air, without death, our body will transform to the spiritual body. Kung ating pong makakasama na si Jesucristo sa himpapawid, yung ating pong katawan ay malilipat sa spiritual na katawan. I'm so excited to wait for that day. Kaya nga ako po ay nagagalak na hindi na makapaghintay sa araw po na yun. Let's look at the 1 Corinthians chapter 15. Tingnan po natin sa 1 Korinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, 1 Korinto po, chapter 15, verse 42. 1 Korinto chapter 15, verse 42 po. 42 and 43, would you read? Gayon din naman, ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli ng walang pagkasira. Ito ay tinatanim ng walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. And verse 44, let's read it together. 3, 2, 1. Ito ay itinatanim ng katawang laman, ito ay binubuhay ng katawang espiritual, kung may katawang makalupa ay meron ding espiritual. Yes. The 1 Corinthians chapter 15 is talking about the resurrection. Kaya nga yung 1 Korinto chapter 15, ito po'y tumutukoy sa muling pagkabuhay. We have a natural body, Tayo po'y may mga katawan, but when Jesus comes again, the saved people's body will transform to the spiritual body. ngunit kung si Jesucristo po ay dumating na, yung ating katawan lilipat na po sa spiritual na katawan. In that time, some people didn't believe the resurrection. Kaya nga nung panahon po nito, marami pong tao yung hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. That's why Bible clearly explained about resurrection in 1 Corinthians chapter 15. Kaya nga malinaw po na ipinaliwanag ng Biblia sa pamamagitan ng 1 Korinto chapter 15 yung patungkol sa muling pagkabuhay. So chapter 15 says, when you plant the big tree or flower, in the seed you cannot see the flower. Kaya nga kung magtatanim ka ng binhi ng bulaklak, doon sa binhi na yun, hindi mo makikita agad yung bulaklak. But in the seed, in the small seed and ugly seed, there is all the flowers inside. Pero sa loob po ng binhi na to, nandun po yung mga bulaklak. Like this, when we look at our body, even saved people's body, it looks pangit. Kagaya po nito, kung titignan natin yung katawan ng taong ligtas, mukha pong hindi maganda. But God put the Holy Spirit here. Ngunit yung Diyos, nilagay niya po yung banal na spirito sa loob po nito. That's why when Jesus comes again, that sprout and
we will transform to the spiritual body. Kaya nga kung dumating na po si Jesucristo, ito pong banal na spirito sa loob ng tao ay mamumulaklak. So we don't need the diet anymore. Kaya hindi na po natin kailangan mag-diet. We will not be tired, Hindi na po tayo mapapagod. and we will not be sick, At hindi na rin po tayo magkakasakit. and we never get old again. At hindi na rin po tayo tatanda. We will transform the spiritual body. We go anywhere, and we can have the holy fellowship with God forever. Kung tayo po'y lumipat na sa spiritual na kapangangatawan, tayo po'y makikipag-fellowship na ng walang hanggan. So these three things, Kaya ngayon tatlong bagay po na ito, the two tablets of the Ten Commandments indicates the God's judgment, and eventually it indicates the gospel which Jesus achieved. kaya nga yung dalawang tapyas ng bato, tumutukoy po ito sa paghuhukom at tumutukoy din po ito sa ebanghelyo. Which Jesus achieved. Na ito po yung kung saan yung nakuha po ni Jesucristo. And the golden pot having manna indicates the Jesus Christ who came to this world as a living bread. At yung gintong banga na kung saan nilalagyan ng mana, ito po ay tumutukoy sa katawan bilang buhay na tinapay ni Jesucristo. And the Aaron's rod which sprout indicates the resurrection of Jesus. At yung tungkod o pamatpat po ni Aaron, ito po ay tumutukoy sa pagkabuhay po uli ni Jesucristo. So even though we are supposed to be judged according to the law, Jesus died for us. Kaya nga, dapat tayong hatulan sa pamagitan ng kautusan, ngunit si Jesucristo po yung namatay para sa atin. And Jesus resurrected. At si Jesucristo rin po yung nabuhay muli. And we will also raise from the death. At tayo rin po ay mamubuhay ng muling pagkabuhay. So these all things indicates the gospel and Jesus Christ. Kaya nga yung tatlong bagay po na to ay tumutukoy kay Jesucristo at sa Ebanghelyo. 19대한 po. Then here is the important part. Let's go back to Exodus chapter 25. Kaya nga ito po yung mahalagang parte. Balik po tayo sa Exodo chapter 25. Here is the cover. God command to make the cover of the Ark of Covenant. Kaya nga, nag-utos po yung Diyos na gumawa po ng tabing sa kabadantipan. It's called the mercy seat. Ito po yung luklukan ng awa. Verse 17. Sa verse 17 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. pagkatapos gagawa ka ng isang luklukan ng awa na lantay na ginto na may 2 siko at kalahati ang haba niyon at 1 siko at kalahati ang luwang niyon. And verse 21, would you read? Iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban at sa loob ng kaban na iyong ilalagay ang tipan na aking ibibigay sa iyo. Yes. So it's called the mercy seat. Kaya nga tinawag po itong luklukan ng awa. So here is Ark of Covenant, Nandito po yung kaban ng tipan and here is the cover. at nandito po yung takip o yung tabing. And God command to make the two angels here, At nag-utos po yung Diyos na maglagay ng 2 kerubin o anghel dito. and angel look at this cover. At yung 2 anghel po na ito ay tinitignan po nila yung takip ng kaban ng tipan. And in the once a year, in the day of the atonement day, high priest entered the most holy place with the blood of goat. Kaya nga sa loob po ng 1 taon, yung mga pari po, sila po yung naghahandog ng dugo po dito ng kambing. And he sprinkled the blood on the before the ark and on the mercy seat. Kanila pong winiwisik yung dugo sa labas po ng kaban at nagwiwisik din sa loob po ng luklukan ng awa. So this angel always look at here. Kaya nga yung mga anghel po na ito, lagi po nilang tinitignan ito. Without blood, they always look at the 10 commandments. Kung wala pong dugo, lagi po nilang tinitignan yung 10 utos. But when the blood is spread,
they look at the blood only. Ngunit kung yung dugo po na ito ay kumalat na, ang tinitignan na lamang po nila dito ay yung dugo. Let's look at the Leviticus chapter 16. Tingnan po natin sa Levitico, chapter 16 po. Leviticus chapter 16 is talking about the Day of Atonement. Yung Levitico chapter 16 po, tumutukoy po ito sa araw ng pagtubos. The verse 14 and 15. Sa verse 14 po at 15. 15 only. 15 only. Would you read? Pagkatapos ay papatayin niya ang kambing na handog pangkasalanan na para sa bayan at dadalhin ng dugo niyon sa loob ng tabing. Ang gagawin ng dugo ay ang gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harapan ng luklukan ng awa. So, when the blood is spread, God look at the blood only instead of the Ten Commandments. Kapag ang dugo po ay naikalat na o winisik na, titignan po ng Diyos yung dugo. It means because of the blood, God doesn't judge us anymore. Ibig sabihin, Because of the blood of Jesus Christ, we will not be judged. ibig sabihin po nito, dahil po sa dugo ni Jesucristo, tayo po ay hindi na mahahatulan. The angel always watch it and keep the mercy seat. Kaya nga yung dalawang anghel po na ito, lagi po nilang binabantayan, tinitignan po nila yung luklukan ng awa. So without blood, we cannot approach to the mercy seat and God. Kung wala po yung dugo, hindi po tayo makakalapit dun sa luklukan ng awa at sa Diyos. Let's look at the Genesis chapter 3. Tignan po natin sa Genesis po, chapter 3. Genesis chapter 3, verse 24. Here are also cherubim, angels. Nandito rin po yung mga anghel. Chapter 3, verse 24. Chapter 3 po, verse 24. Would you read? At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Cherubim. Cherubim indicates the angel. Yung kerubin po, tumutukoy po ito sa anghel. And this verse 24 means when God created God put the two trees in the middle of the Garden of Eden. At dito po, ginawa po ng Diyos yung sa Garden of Eden, may dalawa po ditong puno. The one is the tree of the knowledge of good and evil. Yung isang puno, ito po yung puno o bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. And another one is the tree of eternal life. At yung pangalawa po dito, puno o punong kahoy ng buhay. So if the Adam passed the test of God and the test of the temptation of Satan, then he deserved to eat the fruit of the eternal life. Kaya nga kung napagtagumpayan po ni Adan, yung tukso mula po sa pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, karapat dapat po siyang kumain ng punong kahoy ng pagkabuhay. But he failed. He ate the fruit of the knowledge of good and evil because he was tempted by Satan. Ngunit siya po yung nabigo, kaya nga kinain niya po yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama sapagkat siya po yung tinukso ni Satanas. Then he doesn't deserve to eat the fruit of the eternal life. Kaya nga dahil po dito, hindi po siya karapat dapat kumain ng punong kahoy ng buhay. That's why by cherubims, God keep the tree of eternal life with the flaming fire. Kaya nga sa pamagitan po ng dalawang anghel o ng kerubin, yung puno po na to ay iningatan ng Diyos at binigyan po ng nagniningas na tabak. Flaming sword. Nagniningas na tabak. Flaming sword turned everywhere. Kaya nga yung nagniningas na tabak po na to, ito po ay sumisibol kung saan lang. So if we approach to get the fruits of eternal life, we die. Kaya nga kung nanaisin po natin kunin yung punong kahoy ng buhay, tayo po yung mamamatay. Our hands will be chopped.
Kaya nga yung kamay po natin, mapuputol po ito. So scary. But somebody entered by sacrificing his body and take their fruits. Pero meron pong isa na pumasok doon at sinakripisyo yung kanyang katawan para makuha yung bunga. That is Jesus. Siya po si Jesucristo. He cut and torn, his body was torn and cut and bleeding, but he entered and get that fruits of the eternal life, and he give us that fruits. Yung kanya pong katawan ay nasugatan at nahiwa, ngunit tinangka niya pa rin pong kunin yung punong kahoy ng buhay para tayo ay maligtas. So, by the sacrifice of Jesus Christ, all our sins are forgiven. Kaya nga dahil po sa sakripisyo ni Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad. So, literally is called the mercy seat. By the blood of Jesus Christ, we really receive the mercy of God. Kaya nga literal po na ibig sabihin ng luklukan ng awa, dahil sa pamagitan po ng dugo ni Jesucristo, tayo po ay nakatanggap ng awa. Let's go back to Exodus chapter 25. Balik po tayo sa Exodus chapter 25. And when I meditate these verses, it really touched my heart. Kaya nga nung mineditate ko po yung mga bersikulo na to, talagang hinipo po nito yung aking puso. Verses 12 to 14. Magmula po verse 12 hanggang 14. So in the Ark of the Covenant, there are 4 rings. Kaya nga sa kaban ng tipan po dito, meron po ditong 4 na Rings. The verse 12 to 14, would you read? sa verse 12 po, bubuo ka ng 4 na argolyang ginto para ilagay mo sa 4 na paa niyon, 2 argolya sa isang tagiliran niyon, at 2 argolya sa kabilang tagiliran niyon. Up to 14? Gagawa ka ng mga pasaning yari sa kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto, iyong isusuot ang mga pasanin ng mga argolya na nasa mga tagiliran sa kaban upang mabuhat ang kaban sa pamagitan ng mga ito. Can you imagine? Here are four rings. And God command to put the pole here. Kaya nga isipin niyo po ito, naglagay po ng 4 na argolya po dito yung Diyos sa kaban. So when they move, they carry it with this pole, right? Kaya nga sa tuwing sila po'y lilipat, kanila pong binubuhat po ito. When they fought, when Israelite fought, they always carried the Ark of Covenant with this pole. Kaya nga sa tuwing yung mga Israelita ay lilipat po, lagi po nilang binibitbit yung kaban po na to. When they move in the wilderness, they always carried with these poles. Nung sila po'y naglalakbay sa ilang, lagi po nilang binibitbit itong kaban po na ito. But important thing is verse 15. Ngunit yung mahalagang parte po dito, yung sa verse 15, Let's read it together. 3, 2, 1. ang mga pasanan ay mananatili sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon ang mga ito. Yes. They shall not be taken from it. Don't remove the poles. Hindi aalisin doon ang mga ito, huwag tanggalin. Why? Bakit po kaya? Because anytime they have to move. Dahil anumang panahon, pwede po silang lumipat. So removing the pole means they don't need to move anymore. Kung tatanggalin po nila ito, ibig sabihin po nun, hindi na po sila lilipat pa. They can settle down in their place permanently. Sila po'y mananatili na dun sa lugar na yon ng matagal. But wilderness is not their hometown. Ngunit yung ilang po, hindi po ito yung kanilang lugar. That's not the place to settle down. Hindi po ito yung lugar para magpahinga o manatili. That's why God command not to move, not to take the poles from the rings. Kaya nga iniutos po ng Diyos na huwag aalisin yung mga bagay na to. In this world, we are stranger and pilgrims. Kaya nga sa mundo po na ito, tayo po yung mga maglalakbay at Don't take away your poles from your heart. huwag niyo pong alisin yung bagay na ito sa inyo pong puso. This world is not the place for us to stay forever. Yung mundo po na ito, hindi po ito yung lugar kung saan dapat po tayo manatili magpakailanman. Anytime, we have to move from here
to heaven. Dahil anuman pong oras, maaari tayong lumipat mula po dito papunta sa langit. 나인tindihan po? I heard the one testimony, one sister, whenever she goes out, she cleans the house very nicely. Kaya nga narinig ko po yung isang testimony ng isang sister. Sa tuwing lalabas po siya sa kanyang bahay, lagi niya pong itong And nililinis. she said, anytime I can be raptured. Dahil sinabi niya po, anytime po nung time na yon, pwede ako ma-rapture. So if other people visit my house after I rapture in any time, I'm shy if it's mess. Kaya nga nahihiya po ako na kung ako po'y kunin na ng Diyos o ma-rapture, baka makita nila yung bahay ko na hindi malinis. And when I heard that testimony, I really understand. She's always reminding anytime she can transfer to heaven. Noong time po na namarinig ko yung patotoo po niya na ito, doon ko po naunawaan na handa po siya na anumang oras, pwede siyang makapunta na sa langit. This world is not our place. Yung sanlibutan po na ito, hindi po ito yung ating lugar. Anytime, any moment, we can transfer from here to our hometown. Sa anumang oras o sa anumang pong paraan, pwede tayong lumipat magmula na dito sa ating pong bayan na yun po yung langit. Let's look at the Hebrew chapter 11. Tignan po natin sa Hebreo chapter 11. Hebrew chapter 11, Hebreo po, chapter 11. verse 13, Verse 13 po. 13 and 14. Would you read? Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. So, while we are living in this world, we are strangers and foreigners and pilgrims. Kaya nga habang nabubuhay po tayo sa mundo na to, tayo po yung mga dayuhan at mga manlalakbay. That's why sometimes we are not welcome. Kaya nga minsan po, hindi po tayo welcome sa iba. When we invite our family and friends who are not saved, they don't welcome us. Sa tuwing nag-iimbita po tayo ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigan, hindi po nila tayo wini-welcome. Sometimes we have a financial difficulties and many problems in our life. Kung minsan, nagkakaroon po tayo ng mga pinansyal na problema sa ating buhay. But we have to know that is not forever. Ngunit dapat po natin maunawaan ng lubos, yung mga bagay po na to ay hindi po magpawalang hanggan. This is just a temporary. Ito po ay panandalian lang. That's why we can endure. Kaya nga, kailangan natin magtiis. Because soon, we will go to our homeland. Sapagkat darating yung panahon, mapupunta na po tayo sa ating lugar, ito po yung langit. The verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sila ay nagnanais na isang higit na mabuting lupain, sa kamatuwid ay ang makalangit. Kaya ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lunsod. They desire a better, that is a heavenly country. Sila'y nagnais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. When I was a college student, I loved to travel. Kaya nga nung ako po nasa kolehiyo, gustong-gusto ko pa talaga yung maglakbay. The one time, without money, I travel for almost 20 days. Ngunit dumating po yung pagkakataon, wala po akong anumang pera. Ako po naglakbay sa loob po ng 20 days. Hitchhiking. Please give me a ride. And I work and slept on the street. Kaya nga nasubukan ko po maglakad ng matagal at matulog po sa tabing daan. And when it rained, I asked some houses or some temples for me to stay. So it looks like a beggar, right? Kaya nga sa tuwing umuulan po, nakikiusap po ako sa mga madadaan kong bahay na manatili po ako doon. Kaya nga mukha pong pulubi. And I cooked on the street and ate, and the car passed. Kaya nga nagluluto ako ng pagkain sa tabing daan habang dumadaan po yung mga sasakyan. And so many mosquitoes. Marami pong mga lamok.
and looks dirty, At ako po'y marumi na. but I really enjoy it. Pero ako po'y nagtiis. Why? Bakit po kaya? Because I have a home. Sapagkat alam kong meron akong tahanan. Very nice home that I return. Magandang tahanan pagbalik ko. This is just an experience. Ito po'y talagang experience lang. This is just a lesson for Ito my po'y- life. Ito po'y mga aral lang sa aking buhay. So, if I have to live like that forever, maybe I have the self-pity where what is my life and discourage it. Kung mamumuhay po ako noon ng ganun ng magpakailanman, maaari kong isipin, bakit ganito yung buhay ko? But I know the end and I know the place that I return. Ngunit alam ko kung saan ako hahantong, alam ko kung saan ako babalik. That's why I just enjoy it. Kaya nga, dahil po doon, ako po'y talagang nagtiis lang. The life in this world is just like traveling. Yung buhay po natin dito sa sanlibutan, kagaya lamang po nito, naglalakbay. Whether it's good or bad, our lodging is good or bad, one day we will return our real home. Kung ang yung kalagayan man natin dito, mabuti o hindi, darating yung araw na makakauwi tayo sa ating tunay na tahanan. Until that time, please remember this world is not our eternal world. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na yun, pakiusap. Lagi niyo pong tandaan na yung mga bagay dito sa sanlibutan, hindi po magpakailanman. We have a home to return. Meron po tayong tamang tahanan na babalikan. And while we are living in this world, we can enjoy as a pilgrims. At habang namumuhay po tayo sa sanlibutang ito, dapat po tayo magtiis kagaya po ng manlalakbay. So even though we have persecutions or difficulties, we can endure because our home is waiting for us. Kaya nga kahit meron tayong kahirapan man sa ating buhay o problema, dapat tayo magtiis sapagkat meron tayong tahanang uuwian. God command, don't take away the pores. Kaya nga iniutos ng Diyos, huwag nyo nga alisin yung mga bagay na ito. Because there are so many ways where because there is a long distance to go. Dahil merong mahabang bagay o mahabang daan na kailangan panlakaran. Because anytime we have to move. Sapagkat anumang oras o panahon, dapat tayong magpatuloy. So please don't take away the pores from your heart. Kaya pakiusap, huwag nyo pong tanggalin yung ganitong klaseng bagay sa inyo pong puso. This world is not our place. Yung mundo po na ito, hindi po ito yung ating lugar. Until we go back to our homeland, we do our best to save more lost souls. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na makabalik tayo sa ating tunay na tahanan, dapat natin gawin yung ating makakaya, mag-evangelize ng mga ligaw na We kaluluwa. don't put our hope in this world. Hindi natin dapat ilagay yung ating pag-asa sa sanlibutang ito. Tama po ba? So today, we studied about the tabernacle, the most holy place. Kaya nga ngayong araw, pinag-aralan po natin yung patungkol sa kabanan tipan. Ito po yung dakong kabanal-banalan. The work of the priest is guiding the Israelite to be forgiven in the tabernacle. Kaya nga yung trabaho po ng pare dito, ito po yung gabayan yung mga Israelita dun po sa kabanan tipan. These days, the real priest is the saved people. Kaya nga sa panahon po natin, yung mga tunay na pari, ito po yung mga taong ligtas. Our work is to guide other people to get salvation. Yung ating pong mitiin o trabaho, ay tulungan yung mga ligaw na kaluluwa na maligtas. So for summer retreat, already 420 people confirmed to join. Kaya nga sa darating po na summer retreat, 420 na katao na po yung nag-confirm na dadalo. We still have 4 days more. Meron pa tayo natitirang 4 na araw. So if we invite more people, and if I join first, Ku- we can achieve our goal, 500. Kung mag-iimbita tayo pa ng higit pa ng mga tao, ma-achieve natin yung 500 na katao. We have to bring our people to the most holy place because the veil is already torn. Dapat po nating akayin o dalhin yung mga tao dun po sa tabing sapagkat yung tabing po na to ay napunit na. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Tayo po'y manalangin. Our